Shout out kay Katsakino Dokusin, Jervin Chris, Romeo Conchada, Juan Solegue at sa iba pa nating mga taga-subaybay. Ang balita natin ngayon dito sa Barangay Ginebra, ano nga ba ang tsansa na itong si Paul Garcia ay maging katulad ng ibang mga rookies dati ng Barangay Ginebra? Itong si Ken Salado, Jeric Balanza at Arvin Tolentino. Pati na itong, of course tatandaan ninyo, itong si Kent Holmqvist at itong si Brian Enriquez. Mga rookies na kinuha ng Ginebra pero noong bandang huli ay na-trade na. So ang tanong nga ba, ganito rin ang mangyayari dito kay Paul Garcia at dito sa kanilang medyo matagal-tagal na player pero bata pa rin na si Jason David. Ang dalawang player kaya ito ay matanggal dito sa Barangay Ginebra at i-trade na para kumuha ng mga mas batang kapalit. Iyan ngayon ang magiging tanong natin dahil itong Barangay Ginebra syempre, alam natin na ang gusto niya mga players ay karamihan dyan, syempre mga veterano dahil ang gusto ni Coach Tincon ay manalo na kaagad. Kaya posible nga kaya na itong si Paul Garcia at si Jason David ay matrade na. Itong si Paul Garcia alam naman natin kung ano ang kaya niyang gawin pagdating dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Dahil nung binibigyan siya ng playing time, nagpapakitang gilas naman ito. So masasabi natin na kung baga merong ibubuga ang nasabing player. Hindi naman yan kukunin ni Coach Tincon kung sa tingin niya ay wala. Pero ang problema kasi ang lalim na ng backcourt ng Ginebra. Nakita natin si RJ Abarientos, si Scottie Thompson, si Maverick Hamnisi, yan na nagro-rotate dyan. Plus pagbalik ni Jeremiah Gray, isasama nila yan, pati na doon sa small forward. Kaya sa tingin ko medyo mahihirapan itong si Paul Garcia na makahanap ng slot sa paglalaro dito sa Barangay Ginebra. At yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na ito ay ite-trade na. At yan din ang sitwasyon dito kay Jason David. Halos pareho ng position si David at si Garcia. Pwedeng shooting guard, pwedeng small forward, pwedeng point guard. Pero yung mga posisyon na yan ay marami nang nag-ookupa niya sa Barangay Ginebra. So mas maganda siguro nga na ma-trade na sila para mapunta sila doon sa team na mabibigyan sila ng playing time. Dahil syempre yan ang hinahanap ng lahat ng player para mapatunayan na deserving sila sa PBA. Ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng makuha ng Barangay Ginebra kapalit ni Garcia at ni David? Siyempre dahil ang mga nabanggit na player ay hindi naman masyadong nagagamit, mababa ang trade value nila. Kaya kinakailangan na ang Barangay Ginebra ay magdagdag ng mga additional players kung gusto nila makakuha ng high value na kapalit nitong si David at nitong si Garcia. Pero siguro baka makontento na rin ang Ginebra na ang makapalit muna niyan ay mga second round pick kung makuha nila itong si Troy Rosario. Dahil kung makuha nila si Troy Rosario, yan ay pwede na nilang gawing additional power forward o di kaya naman ay backup center para dito kay Japet Aguilar habang nagre-recover pa si Isaac Go. So, kung sakasakali naman na hindi nila makuha si Rosario at matagalan ang pag-recover ni Go, iyon, baka gamitin nila itong si Paul Garcia at itong si Jason David na pang-trade para makakuha ng mga additional players na magagamit. Ang tanong na lamang ay kung saan dadalhin. Usually, of course, alam natin na kapag nakikipag-trade ang Ginebra, malamang sa Northport Batang Pier yan o kaya dito sa Terra Firma Jeep. Pero kailangan din natin ikonsidera na baka may mga ibang teams na mag-express ng interest dito kay Garcia at kay David. Kung ganun man, titignan syempre ng Barangay Ginebra kung ano may offer nila at kung ito ay babagay dito sa kanilang kagustuhan para sa kanilang lineup. Dahil syempre sa tingin ko ngayon mukhang Ginebra determinado talaga na maka-Grand Slam dahil merong mga reports na lumalabas na baka sa mga susunod na season, dalawang conference na ng PBA, isang All-Filipino at isang Commissioner's Cup, yung unlimited height sa mga import. So yan ang abangan natin kung ito nga ay mangyayari.